We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Nakaranas ng hirap sa paghinga ang ilang residente sa coastal barangay sa Bawan, Batangas dahil sa chemical spill. Mahigpit munang ipinagbabawal ang pagligo at pagpalaot sa dagat na naapektuhan ng chemical spill. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, nakabalik na rin sa kani-kanilang mga bahay itong mga residenteng apektado ng chemical spillage. Pero may mga pagkakataon pa rin daw na nakakalanghap sila ng amoy, lalo na kapag yung direksyon ng hangin ay patungo sa kanilang mga bahay. Magtatanghali nitong Sabado nang maamoy ng mga residente sa barangay San Miguel, Bawan, Batangas ang umano'y nakasusulasok na amoy na nanggagaling sa tabing dagat. Kasama ang pamilya, mabilis daw na lumikas si Narayan. As in yung amoy talaga is hindi kaya talaga dahil kahit naka-face mask ka, pumapasok pa rin sa face mask. Nagsuka pa raw ang ilang bata nang malanghap ang kakaibang amoy. Para pong iga ang aming lalamunan, ang aking lalamunan, tuyo. Tapos yun po na laging liyo. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas, mahigit 460 pamilyang apektado at nagsilikas. Nakabalik na rin sila sa kanilang mga bahay. Ayon sa Philippine Coast Guard, isang solvent ang tumagas na karaniwang sangkap sa paggawa ng pintura. Sa isang terminal depot dito, parang tank farm siya. Doon po siya nanggaling sa, yun po yung pinaka-source. Paliwanag ng storage facility kung saan nagsimula ang spillage. Sa tank 5 nang galing ang solvent. Hindi raw naisara ng maayos ang butas nito kaya nakalabas ang chemical. Nakaangat din ang band wall sa depot kaya nagtuloy-tuloy na napapunta sa dagat. Halos 1 drum o katumbas daw ng 200 litrong chemical ang napahalo sa dagat. Nagsumite na raw sila ng report sa kinauukulan. Pagka umuulan, binubukas din namin. Nakalimutang isara. Pero konting-konti lang naman, halos nung makompute namin yung aming loss, almost 1 drum lang. Inisyuhan na rin ng closure order ng Bawan LGU ang kumpanya. Nakontrol na rin daw agad ng Philippine Coast Guard ang leakage sa dagat. Pero hindi na muna pinahihintulutan ang paliligo at pangingisda sa dagat na apektado ng chemical spillage. Nagpapatuloy pang investigasyon sa pangyayari. Ivy, ang sabi sa atin ng Municipal Administrator ng Bawan LGU ay magkakaroon pa raw sila ng pag-uusap sa pagitan nila at ng pamunuan nitong storage facility para sa mga hakbang na susunod na gagawin. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Patay ang 30 anyos na lalaki matapos saksakin ng kapatid ng kanyang kinakasama sa Lipa City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Pasado alas 5 ng umaga kanina nang bawian ng buhay ang 30 anyos na si John Ray Cabili tubong Samar Leyte at kasalukuyang naninirahan sa Purok 3 Barangay Ludlod sa Lipa City matapos saksakin ng kapatid ng kanyang kinakasama nito pasado alas 10 ng gabi. Sa investigasyon ng pulisya, umuwi sa tinutuluyang bahay ang umano'y lasing na biktima ng makaalitan at sinuntok ang kinakasama. Nakita ito ng suspect na si alias Hapon. Nagkasuntukan pa raw ang dalawa hanggang mauwi sa pananaksak. Inawat ito ng suspect hanggang sa silang dalawa po ay nagkasuntuking ay nakakuha ng
kitchen knife na sinaksak niya po sa ating victim. Di umano ma'am, lagi daw pong sinasaktan ng victim itong kanyang kalibin partner, which is po ay sister po ng ating suspect. Tama ng saksak sa tiyan ang tinamo ng biktima na naisugod pa sa ospital, ngunit binawian din ng buhay. Naaresto naman ang suspect sa isinagawang follow-up operation ng pulisya. Pansamantala nang nakadetine sa himpilan ng pulisya ang suspect at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung itutuloy ang kaso. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang umano'y inuupahang bahay ng mga biktima at ang ilang kaanak nito, ngunit wala sila roon ayon sa ilang mga residente. Hindi pa sumasagot sa aming mga mensahe at tawag ang mga kaanak ng biktima at ang suspect. Paalala naman ng pulisya sa mga residente. Muli po na paalala sa mga kababayan or individuals na karon ang mga ganitong mga insidente o krimen sa ating stasyon, din po namin sila na makipagtulungan sa otoridad upang mapabilis ang ating investigasyon. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinagsusumiti na ang mga kumandidato sa BSKE 2023 ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ng COMELEC. Hindi na rin papayagang makatakbo sa susunod na eleksyon ang mga kumandidato na bigong makapagsumite ng SOSE ayon sa ahensya. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Dahil tapos na ang barangay SK elections at naiproklama na ang mga nagwagi, dapat nang atupagi ng mga kandidato, panalo man o talo ang pagpipila ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Nilalaman nito ang mga pinagkagastosan ng mga tumakbo sa panahon ng pangangampanya. Also, I have to remind you that this SOSE, yung pong ipapile nyo is notarized. You can substantiate whatever you put in there. That is the amount you spend. You may have overspent or something. Bawat pahina, mahalaga. Lahat ng detalye, bubusisiin ng COMELEC. Nada-download ang form sa kanilang website na www.comelec.gov.ph. Personal na ipinipila ng kandidato ang SOSE sa Office of the Election Officer ng COMELEC. Pero pahihintulutan pa rin kahit kinatawan nito, basta't may dalang special power of attorney o authority to submit SOSE. Kung papalyang magsumite ng SOSE, kakaharap sa kaukulang kaso ang kandidato. Otherwise, if he does not do that and file the same, he is disqualified for running into the next succeeding elections, any office. Base sa timeline ng COMELEC, sa November 29 ang deadline ng filing nito. Kaya habang maaga pa, pinaasikaso na ng COMELEC ang pagsusumite nito. Wala pang direktiba kung may extension sa pagpapasa ng SOSE. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Balik normal na ang sitwasyon sa Batangas Port at mga terminal ng bus sa Batangas ngayong araw November 6. Samantala, umabot sa mahigit 400,000 ang inbound at outbound passengers sa mga pantalan sa Southern Tagalog mula October 25 hanggang November 5 ayon sa PCG. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mangilan-ngilan na lamang ang mga pasahero sa Batangas City Grand Terminal na pabalik sa Metro Manila at pauwi sa mga karatig probinsya ngayong araw ng Lunes, November 6. Ang mga estudyanteng sina Abon at ang kanyang mga kaklase pabalik na sa kanilang internship duty sa isang ospital sa Lemery. Tapos na kasi ang halos isang linggong bakasyon matapos ang BSKE at Undas break. Ngayon nila napiling bumalik sa Lemery dahil mas maluwag ang sitwasyon sa terminal. Mas nahirapan po ako actually nung pabalik dito kasi may sabay-sabay po yung mga taong bumabalik sa school or sa trabaho. Pero nung pauwi naman po, wala naman po masyado naging problema. Parang long overdue na yung long weekend na yun kasi mas nakakapagod po sa school. Sinulit naman po yung long weekend. Ayon sa pamunuan ng terminal, walang naitalang aberya sa kanilang mga biyahe nitong nagdaang barangay and SK elections at Undas. Nag-advance planning po tayo at na-provide naman nila yung mga kailangan natin kaya naging smooth yung flow ng operations natin. Wala tayong natetenga, dire-diretso lang sila. At pagkadating nila, sabay sakay na lang, alis na lang. Laking pasalamat naman ng dispatcher na si Lazaro na nakabawi sila ng kita dahil sa pagdagsa ng mga pasahero nitong long weekend. Malakas, lagi naman pong pag-peak season ay malakas ang biyahe. Tama na po sa mga driver. Back to normal, gaya na ng dati, hindi na siya holiday. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng LTFRB-4A sa mga bumabiyaheng bus kaninang umaga para matiyak pa rin ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero.
Samantala, balik normal na rin ang sitwasyon sa Batangas Port. Sa tala ng PCG Southern Tagalog, umabot sa mahigit 400,000 na inbound at outbound passengers ang nagtawid dagat sa iba't ibang pantalan sa Timog Katagalugan mula October 25, 2023 hanggang nitong weekend. Pinaghahandaan na rin ng PPA Batangas ang paparating na holiday season. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, lalo na sa mga motorista dahil may bawas sa presyo sa mga produktong petrolyo bukas, November 7. Sa taya ng Department of Energy, nasa 45 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 10 centavos sa kada litro ng diesel at 1 peso and 5 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, may epekto pa rin daw ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas sa paggalaw ng presyo ng langis at idagdag pa ang takot sa recession sa bansang Amerika. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Mauban, Quezon. Wala namang namomonitor na bagyo sa loob at labas ng PAR ang Pag-asa. Naritong report ni Paul Hernandez. Bandang alas 3:30 ng madaling araw kanina, kita sa CCTV monitor ng MDRRMO Mauban sa Quezon ang gutter deep na tubig baha sa mga pangunahing lansangan sa bayan. Resulta yan ng halos isang oras na buhos ng ulan sa lugar. Habang lumiliwanag, unti-unti ang pagbaba ng tubig baha. Mag-aalas 7 ng umaga, tuluyan ang nawala ang baha. Ayon sa Pag-asa, walang namamataan na tropical cyclone o low pressure area o LPA sa bansa. At bagamat walang masyadong kaulapan sa Luzon, isolated o pulupulong pag-ulan lamang ang mararanasan. Sa Southern Luzon ay may mainit na tanghali ang naranasan, pero may posibilidad ng pag-ulan ngayong hapon o sa gabi dulot ng thunderstorms. Nagtatagal lang daw yan hanggang isang oras at hindi kalakasan, hindi katulad noong nagdaang habagat season. Paalala ng Pag-asa na palaging magdala ng pananggalang sa ulan at magdoble ingat kung lalabas ng bahay kapag may sama ng lagay ng panahon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 25 anyos na rider nang sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na SUV sa Nasugbu, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Wala ng buhay nang marespondihan ng mga otoridad ang 25 anyos na babaeng rider na si Katrina Rosario, residente ng Barangay Banilad, Nasugbu, Batangas, matapos sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa kasalubong na SUV sa sitio Pasong Kawayan sa kaparehong barangay. Ayon sa Nasugbu MDRRMO, pauwi na sana ang biktima nang mangyari ang aksidente. Posible rin umano na mabilis ang patakbo ng rider kaya nasakop nito ang linya ng kasalubong na sasakyan. Wala po siyang helmet. Sa sobrang bilis po ay hindi na po siya nakaalis sa kanyang pagkakaitid sa motor. Wala namang nasaktan sa siyam na sakay ng SUV na papunta sana sa bayan. Ayon sa otoridad, patuloy pang nag-uusap ang pamilya ng biktima at driver ng SUV hinggil sa insidente. Pero ayon sa ina ng biktima, nagsettle po kami. Ang hinahanap po namin ay yung motor po na nakasagi po sa kanya. Kaya po siya napunta sa kabilang linya. Ang gusto ko pong makita po talaga is yung nakasagi po sa kanya ng motor. Bakit niya tinakbuhan? Meron daw po isang SUV na nakakita at sinasabi niya na may nasagi siya. Sa ngayon, nakalagak na ang mga labi ni Rosario sa kanilang tahanan sa Nasugbu, Batangas. Paalala ng mga otoridad sa publiko, mag-ingat po tayo at panatilihin natin maging mag-helmet po. Lalo na sa ating mga road
traffic. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang driver ng SUV. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Perwisyo raw ang dulot ng mga ibong layang-layang sa ilang residente sa Batangas City. Nilinaw naman ng Batangas City Enro na walang epekto sa kalusugan ng tao ang ipot ng naturang mga ibon. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Pagkagat ng takip silim, laksa-laksa na ang kanilang pagdating at habang dumidilim, paparami sila ng paparami hanggang halos lahat ng kable ng kuryente sa bahaging ito ng Canlapan Street sa Batangas City kanila nang tinakpan. Yan ang mga ibong tinatawag na layang-layang na gabi-gabing dumadalaw sa syudad. Sa dami nagmukha na silang mga banderitas o pailaw na nakasabit sa mga kawad ng kuryente. Pero ang ilang residente ng syudad, perwisyo ang turing sa kanilang mga bisita. Kahit nga hindi umuulan, kailangan nakapayong ang mga dumadaan upang hindi maiputan dahil ang mga ibon literal na nagkakalat ng dumi. Pagsapit ng liwanag kita kung gaano karaming dumi ang iniiwan gabi-gabi ng mga ibon. Tad-tad niyan ang mga gusali, poste at ilang establishmento pati na ang mga bangketa. Kapag po kayo ay dumaan dyan, tapos bigla ka naiputan, talaga nakakadyahe. Hiling namin ay mawala na yung ibon kasi yun nga yung mga ipot talagang mabaho talaga. Pag umulan ho talaga ay mabaho talagang ipot, nagtakpan na ho ng ilaw. Ang layang-layang o barn swallows ay mga migratory birds. Nanggagaling sila sa mga bansa sa hilaga at lumilipat sa mga tropical country gaya ng Pilipinas upang dito magpalipas ng taglamig. Ayon sa Batangas City Environment and Natural Resources, regular daw ang ginagawa nilang paglilinis sa mga kalsadang nahuhulugan ng mga dumi ng ibong halos tumira na sa mga kawad ng kuryente. Dagdag pa ng Senro, napatunayan na rin umano sa isang research na hindi nakakaapekto sa kalusugan ang amoy ng mga dumi ng ibon. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa Miyerkules, November 8, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Barangay Marawoy sa Lipa City. Magsisimula ito mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod dito ng installation and energization ng mga communal transformer, kaalinsabay ang conversion ng mga linya. Hinahangaan ng isang tricycle driver sa Camarines Norte matapos niyang isauli ang naiwang bag ng kanyang pasahero. Kilalanin siya sa report ni Hazel Alviar. Viral ngayon sa social media ang post na ito ng isang netizen matapos umanong maiwan ng kanyang ama ang bag nito na naglalaman ng mahigit 40,000 cash, 2 cellphone at gintong alahas sa isang tricycle na biyaheng Dait Camarines Norte na kalaunay ibinalik ng driver. Hindi raw inakala ng senior citizen na si Carlito Olila na maibabalik pa ang kanyang bag. Sinubukan raw nilang tawagan ang cellphone na naiwan sa bag na kaagad namang sinagot ng tricycle driver na si Nestor Sanchez. Bibihira na sa mga tricycle driver o mga public utilities na pag nakakuha ng ganyan, imposibleng ibalik pa. Pero nagtaka ako kahapon, sa pagsasalita ng matanda, talagang wala siya ka-intention na kunin ang pera. Kwento ni Nestor, pangatlong pagkakataon na raw ito na may nakaiwan sa kanyang tricycle ng mahalagang gamit at palagi din naman daw niya itong ibinabalik. Pag-uwi ko sa bahay, nagsimula almost 1 hour and a half na nag-standby ko sa bahay. Paglabas ko at magarahin ako, nakita ko yung bag. Sabi ko, may bag, kanino ko ito? Ay, naalala ko na yung ang huli ko na pasero doon sa terminal nga. Matapos naman na mag-viral ang post ng anak ng may-ari ng bag na antig daw ang negosyanteng si JB Apuya, nakaagad nakipag-ugnayan sa tricycle driver para mabigyan ng maagang pamasko. Dati rin daw siyang tricycle driver bago nakapagtayo ng negosyo. Bibigyan daw niya ito ng libreng refill ng LPG, libreng tubig at container at perang katumbas ng 1 linggong boundary ni Tatay Nestor. Sa hirap po ng pagpapasada, everyday na kayod namin ulan-initan, talagang bibihira na lang talaga po sa mga driver na mga tapat sa serbisyo. Magandang halimbawa po yan para tularan, lalo na sa atin ngayon mga kabataan, at lalong makuha natin ang tiwala ng mga pasahero. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Kakantahin ng kapuso actress na si Jeneline Mercado ang soundtrack ng kanyang teleseryeng Love, Die, Repeat. Samantala, ipinasilip ni Ruru Madrid ang matinding eksena nila ni Philip Salvador sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Bibida ang ultimate star na si Jeneline Mercado sa seryeng Love, Die, Repeat sa kanyang pagbabalik telebisyon at ang official theme song ng serye, siya mismo ang kakanta. Ipinasilip pa niya sa kanyang fans ang kanyang recording ng kanta. Makakasama niya sa nasabing serye si Zian Lim at marami pang iba. Itinuturing naman ni Ruru Madrid na reunion ang pagsasama nila ni Philip Salvador sa Black Rider. Sa isang social media post, ibinahagi ni Ruru ang matindi nilang eksena kung saan tinuturuan siya nito kung paano lumaban gamit ang arnis. Matatandaang si Philip ang mentor noon ni Ruru sa Protégé. Gagampanan ni Philip ang papel na Mariano sa nasabing serye. Samantala, bukod kay Philip Salvador, ilan pang mga action stars ang mapapanood sa Black Rider na magsisimula na mamayang gabi. Kwento ito ng isang simpleng delivery rider na gagampanan ni Ruru na magiging bayani ng lansangan at ipagtatanggol ang mga naaapi. Tutukan ang World TV premiere ng Black Rider mamaya 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Candelaria, Quezon. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa liblib at madamong bahagi ng sagingan na ito sa Malabanban Norte, Candelaria, Quezon, nakitang wala ng buhay ang hindi pa nakikilalang lalaki na pinagbabaril umano sa ulo linggo ng gabi. May natagpuan ding motorsiklo malapit sa bangkay na pinaniniwala ang sinakyan pa ng biktima. May na-recovering 3 basyo ng kalibre 45 sa crime scene. So possibly yan sir, nag-beat up or sabihin sir natin na doon nagpangita or doon na inabangan. So yun nga, nagkaroon ng di iniasahang pangyayari. Maliban sa suot nitong dilaw na t-shirt at blue na shorts, wala nang ibang pagkakakilanlan ng lalaki. Nasa tansya ng pulisya ay nasa 20 hanggang 30 anyos ang edad. Katamtaman ng pangangatawan at may taas na 5'2 hanggang 5'4. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng pamamaril sa biktima. Sa mga kamag-anak nitong biktima na ma-identify mo natin, pumunta lang mo dito sa Candelaria Municipal Police Station upang kay Yasis doon sa lugar. Nakikipagtulungan na rin ang pulisya sa mga karatig bayan para sa ikatutugis ng salarin sa krimen. Nagpapatuloy pang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nadiskubre ng ilang mga kabataan ng Purok 8, Barangay 4 sa Daet, Camarines Norte ang bangkay ng isang lalaki sa bahagi ng Daet River. Agad tumawag ng pulisya ang mga ito habang isang residente naman ang naglakas loob na iahon ang katawan ng lalaki. Dumating din ang SOCO upang kuhanan ng mahahalagang impormasyon ng mga residente at katawan ng biktima na kalaunan ay kinilala ng pamangkin nito na dumating sa lugar matapos makarating sa kanila ang balita. Hindi na pinangalanan ang biktima na 57 anyos na may sakit umanong epilepsy. Ayon sa kaanak, madalas na nawawala sa sarili ang biktima kapag sinusumpong ng sakit na maaaring naging dahilan para mahulog ito sa ilog at hindi na nagawa pang umahon. Kaugnay nito ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente.
Mga kapuso, patuloy na umiiral ang shear line at hanging amihan sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang humina ang hanging amihan kaya maalinsangang panahon ulit ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, wala pang bagyo na nagbabadyang makaapekto sa bansa sa ngayon. Easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang iiral sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil warm and humid ang katangian nito, posible rin itong pagmula ng makakapal na ulap na maaaring magdulot ng pagulan lalo sa hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring makaranas ng pagulan sa iba pang bahagi ng bansa. May malalakas na ulan sa ilang lugar. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Wagi ang San Beda Red Lions kontra EAC Generals sa score na 81-71 sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Narito ang report. Wagi ang San Beda Red Lions sa naging tapatan nila kahapon kontra EAC Generals sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Maagang sinimula ng San Beda Red Lions na kuhanin ang kalamangang puntos na umabot sa 17 points. Unti-unti namang napaliit ng Generals ang lamang na puntos pero hindi naging sapat dahil sa patuloy na magagandang bitiw ng bola ng Red Lions, dahilan para makuha ang pagkapanalo. Nagtapos ang laro sa score na 81-71. Dahil sa nakuhang panalo, nasa pangatlong pwesto na ngayon ang Red Lions na may 8-4 game card. Sa harapang LPU Pirates at Letran Knights, pinatumba ng Pirates ang Knights sa score na 85-79. Naging maganda ang palitan ng puntos ng dalawang koponan sa first half ng laro. Magandang depensa rin ang ipinamalas at ipinakita ng mga ito. Nagkaroon ng malaking lamang ang Letran Knights sa third quarter ng laro. Nagsimula namang makahabol ang Pirates sa last quarter at pumantay ang puntos sa huling 4 na minuto at tuluyan ang hindi ibinalik sa Letran ang pabor. At sa huling tapatan naman kahapon, Mapua Cardinals laban San Sebastian Golden Stags, nakuha ng Mapua Cardinals ang pagkapanalo sa score na 70-63. Nagkaroon ng palitan ng puntos ang dalawang koponan sa first half ng laro at hindi nagkakalayo ang parehong puntos. Nagsimulang makuha ng Mapua Cardinals ang kalamangan sa huling ilang segundo ng third quarter. Sinubukan naman itong habulin ng Golden Stags ngunit hindi sapat para maagaw sa Cardinals ang kalamangan. Samantala, abangan ang tapatan ng Arellano Chiefs kontra Perpetual Altas na susundan ng bakbakan ng JRU Heavy Bombers kontra Binil Blazers. Tutukan bukas sa GTV November 7, 1:30 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mabusog sa sayang hatid ng magandang dilag stars na sina Herlin Budol at Rob Gomez sa Tinapay Festival 2023 ng Cuenca, Batangas. Samahan natin sila bukas, November 7, 7:00 ng gabi sa Cuenca Municipal Grounds. See you there mga kapuso. Feeling blessed ngayong Pasko sa love, hope and joy mula sa mga kapuso nating nagbigay inspirasyon this 2023. Tampok ang iba't ibang kwento ng pag-asa kasama ang ilang kapuso stars. Sama-samang inalala ang masaya at makulay na essence ng holiday celebration. Kabilang sa kinilala ang ambag ni GMA Integrated News Anchor Mike Enriquez. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.